Hi Pisces, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Pisces, this is your 3 months gabay tarot reading ngayong September, October, and November 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Pisces, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Let's start with your September 2026 Pisces. Your energy is oh wow, Wheel of Fortune. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa gustong magpa-personal reading, kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin ang reply ko. Pisces, still may paos po ako ngayon. Kailangan po ng mahabang pasensya. Mag-focus po tayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. So now, slow ako magsalita para klarong-klaro po yung mensahe, okay? Kasi kung mamadaliin ko, like parang hangin na lang yung lalabas sa bibig ko. Okay, so habaan po ang pasensya. So let's start with your energy ngayong September 2026. After nito, kasunod po October 2026 and November 2026. 3 months po ito ha. Okay, Pisces, this is major shift sa inyong September 2026. Ang ibig sabihin po nito ay may ending cycle. Like may matatapos kasi hindi na siya kailangan sa new beginning. Yes, this is an ending with new beginning. This is transformation, transition, may pag-release, may na-end. This is necessary change. Okay? And nakikita ko dito na magkakaroon ka ng, you have the power, magkakaroon ka ng increased confidence. Like, babangon ka. Okay? Babangon ka kasi may, may protection. Nagkaroon ng ending kasi this is redirection, this is protection also. Okay? And, may pagwawakas na parating. Like for example, end of connection, end of contract, or tumiwalag ka sa grupo ng tao. Yes. Or nilet go mo yung opportunity kasi hindi mo na kailangan. So may parating na new beginning. Okay? Again, nagkaroon ng ending to make new room for new beginning. Kasi hindi na siya kailangan sa new beginning po. Nagkaroon ng transformation. Pwede din po paglilipat ito ng lokasyon, lipat bahay. Yes. So growth always means leaving something behind. Yes, this is about your growth. Okay? Okay, may nakita ko sitwasyon dito na syempre sinabi ko kanina na may space, tumiwalag, separation. May nakita rin ako ditong nagkaroon kayo ng loss of connection before sa isang tao na dating malapit sa'yo ha. At ngayon gusto niya mag-reconnect sa'yo. So far wala pa naman ako nakikita ditong mag-a-ask ba to ng forgiveness. Basta sinabi ng card dito, gusto niya makipag-reconnect. Pwedeng ikaw to ang magbibigay ng aksyon or pwedeng siya ito. Okay? So, may nakita rin ako ditong di ba may paglilipat, pwede din change career ito.
paglilipat ng gamit, paglilipat ng tao, paglilipat ng negosyo. Kung about sa pera, nakikita ko dito sa dalawang card na ito, money matters will improve. Yes. So, this is, syempre sinabi ko kanina sa dalawang card na ito, this is change of cycle, end of cycle, completion of cycle. Yes. Nakikita ko sa completion of cycle na ito is happiness. May magandang mangyayari. Kaya huwag kayong matakot sa pagbabago kasi nakakabuti ito sa iyo. Sinabi nga kanina, di ba, change for the better. This is naka-destiny sa iyo. This is good luck and good karma. So, ang advice ng card, mag-focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Let go mo na ang hindi mo makontrol. Okay? So, may changes sa darating or blessings. You have strength in new beginnings. The cycle restarts. Yan yung major shift. Okay. Natandaan nyo sinabi ko kanina na mag-reconnect sa'yo? Kasi hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan before. Nakikita ko sa dito na may energy po dito na hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Tapos may dumating na blessing sa inyo nang siyang dahilan na magkakaayos kayo. You're moving from a painful cycle to happiness po. So embrace this new situation na dumating sa iyong buhay, Pisces. So this is blessings, magandang kapalaran, opportunities, may unexpected wealth, financial stability, makakatanggap ka ng malaking pera, and this is also a job opportunity. So sa mga naghahanap ng trabaho dyan, kilos po. Kilos, kilos. Ganda ng blessings mo, ha? Pisces. So, this is your career and money, September 2026 po. Inom muna ako ng tubig. Okay, sa career and money niyo po, may in-offer sa iyo na kailangan mong maghintay. Okay? Kasi darating naman po ito. Sinabi ng yung card. At nakikita ko dito na gagawa ka ng desisyon na gusto mo munang mapag-isa muna para makapag-isip. Para makapagpili, para makagawa ng desisyon. So, feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or gumagawa ka ng business investment, hindi mo na kailangan ng pahintulot to move ahead. Nakita ko nga dito na mas gusto mo magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. Nakikita ko rin dito na naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema, sagot sa inyong mga katanungan, at kasali na yung gagawa ka ng best choice or best decision. So sinabi ng yung card dito, nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. And you're feeling powerful and nag-enjoy ka dito kasi marami kang na-receive na recognition. Maraming humahanga sa iyo. So,
ipagpatuloy niyo pong makinig sa inyong intuition kasi it will lead you to grow your work, career, business. At marami kayong na-receive na ideas na syempre makapagbigay ito ng increased prosperity sa iyong career and money nga. You are creative and enthusiasm, yan yung important part of your success. Sinabi din ng iyong card dito na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. Okay. Sa love and romance, nakikita ko dito na okay. Dalawang card kasi nagsabi dito, Pisces, na sa mga single ha. Na, again, sa mga single po, nakikita ko dito na ayaw mo ng, anong tawag dito? Parang commitment. Gusto mo ng me time, alone time muna. Dalawang card na mismo nagsabi dito. Na gusto mong mag-focus sa iyong sarili. Some of you, sa mga single dyan. Sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, kailangan po ng mag-usap kayo kasi isa sa inyo, nag-iisip kung worth it ba magstay kasi ilang years na. So you want growth. Pag-usapan niyo po yan. Huwag niyong dibdibin, huwag niyong, kumbaga, mag-usap kasi teamwork yan. Hindi pwedeng ikaw yung, hindi, ang relasyon hindi sa all of light yan. So, communication is the key. You want growth kasi, syempre naman, di ba, nagkaroon kayo ng relasyon para mag-grow kayo. So, i-discuss mo. I-refer mo yung concern mo. Pisces. Oo, kasi mas nauna yung tampo dito, yung lungkot, kaysa i-discuss. So, sinabi ng dalawang card dito na communication is the key. So, that is your September 2026. Let's proceed sa inyo October 2026. Pisces. Shuffle lang natin. This is your energy, Pisces. And Pisces, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification kung gusto niyo pong updated kayo sa video natin. So, nasa October na tayo. This, energy niyo po, para kasing naiinip ka dito na sinabihan ka ng dalawang cards mo na huwag kang mag-alala kasi
May sagot ha. Kasi may long-term abundance and steady progress. Kailangan mo lang magtiwala po. Okay? And sinabi ng card, huwag ka mag-create ng blockages. Magtiwala. Magtiwala po. Long-term abundance, steady progress. Ito yung i-claim nyo. Mag-build ng konkretong plano para maiwasan yung burnout na nakikita ko dito. Para magtagumpay yung mga ginagawa mo dyan. Okay? And may energy ng relasyon dito na sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability. Ayaw nyo ng away. Basta po, sinabi ng card dito, di ba, naiinip. Increase patience talaga. Kanina pa to sa September nyo. Kumbaga, practice patience. Yan. Kasi nakikita ko dito parang nagmamadali kayo. Gusto nyo makuha yung gusto nyo. Gusto nyong masunod yung gusto nyo. Gusto nyo yun nga, gusto nyo, parang nagmamadali. Kasi kung may ganyan kasi Pisces, ang ending niyan matidisappoint, mapapressure, diba? Kasi naiinip. So, sabi ng card dito, lalo na sa relasyon ha, na you need to take things slow. Okay? If you want the relationship to last. Huwag i-pressure. Kalma lang. Kung sa career and money to, kailangan na mahabang pasensya kasi naiinip dito like kailan ba? Kailan ba darating? Kailan ba magbunga? Sinabi naman ng card dito na magkakaroon siya ng magandang bunga kung hayaan mo lang itong magbunga. Pagpatuloy niyo lang po yung steady action, magsipag, while remaining patient and be realistic about your expectation. Okay? So, may nakita kong pag-asa dito, healing, nagkaayos, may darating na tulong, unexpected help po. May pag-asa kang madama, maging positibo, gumawa ng paraan. So, this card offers hope and guidance po. Okay? So, may change for the better. Magtiwala na all your dreams are coming true. And may money luck, LUCK. May awards and fame ako nakikita dito. Ganda. Ganda ng dalawang cards na ito. Claim po. Tandaan nyo, lalo na sa mga bago dito, na hindi ako nag-reading ng reverse card. Sa career and money po, ngayong October 2026, may biglaang pagbabago. Pero sinabi ng yung card dito, expect the unexpected. Huwag kang mag-alala kasi this is para sa inyong kaunlaran. Magkakaroon siya ng growth and expansion. So, expect the unexpected. May biglaang pagbabago. So, sinabi pa rin ng card mo dito, Pisces, lumabas sa September, andito din po, na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. Okay? Nakikita ko talaga dito na binibigyan mo ng time and effort mo. I think your work is passion, naka-align sa passion mo kasi very confident eh. Very confident at magaling ka talaga. Maraming naniniwala sa'yo.
Okay, sa love and romance niyo po, October 2026, nakikita ko dito na may parating na partner. Mabilis mag-approach, makulit, aggressive ba? Posibleng bata pa sa'yo or youthful pang attitude. May lumabas dito na air signs and earth signs. Air signs is Gemini, Libra, and Aquarius. Earth signs is Taurus, Virgo, and Capricorn. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, excited kayo dito sa coming celebration. Excited ka at the same time kasi magkakaroon kayo ng time sa isa't isa. Na mag-uusap kayo sa mag-uusap kayo tungkol sa achievement nyo, of course. So, may relasyon dito na gustong magtayo ng sariling pamilya. Sa mga single, naging hard worker kayo, hard worker. Dahil gusto nyong ma-secure yung future nyo. So, that is your October 2026. Let's proceed sa inyong November 2026 para sa inyo. Pisces. Shuffle lang natin. Energy ngayong November 2026. Okay, Pisces, November 2026, your energy. Ang ganda nito kasi fulfillment sa pangarap, granted yung manifestation nyo. May kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan. So, ang card na ito ay nag-focus sa achievement nyo, achievement of a level of love, success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction at pasasalamat. Oh, sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. May nakatanggap na sustento. Success in workplace and home. May grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. And by the way, this is completion of cycle po. Claim. Ang ganda po. So may masusunod na tradisyon, like mag-masters, mag-board exam for traditional career path or you're moving up to the ladder of success. Like, gagawa kayo ng paraan para mag-level up nga Pwede din sa buhay pag-ibig to, may pamamanhikan, kasal, wedding bells is coming. Any kind of tradisyon ng Pinoy masusunod. Sa career and money niyo po, Pisces, November 2026. Nakikita ko dito na
may support eh. Supportan na sa inyong boss, mentor, or life coach. Makatulong po sila. It will help move your career forward. Nakikita ko dito, nakikinig ka sa iyong intuition. Gumagawa ka ng wise choices. And andito pa rin eh na from here to here, very supportive yung grupo ng tao sa iyo. You have abundant in life. Practical ka, mahusay sa buhay, maparaan, mapasaporta. May paalala ang card niyo po, Pisces, sa inyong career and money, November 2026, na ingatan ang dumating na opportunity. Baka kaligtaan nyo eh. Like, mamaya na, busy ako. Kasi baka mawala. Okay? So, tandaan nyo po yan. Tapos, control, monitor, and save your money. And mag-ingat sa mga offer. Pag-isipan ng mabuti. And, ingat na lang din sa response sa ibang tao kasi baka may masabi ka na nasaktan ito or naging sensitive. Okay? So, yan. Pisces, kung gusto nyong mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. At kung hindi nyo alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At anong tawag nito? Nag-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, your love and romance. May sekreto na parating which may be shocking. So always expect unexpected. Okay? Malakas yung iyong intuition. May mga sekreto kang malalaman. Malalaman mo na yung hindi mo alam noon. Malalaman mo na yung mga taong hindi totoo sa iyo. Kasi nga malakas ang iyong intuition. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Sa mga single, nag-iisip ka dito ng ideal type mo eh. Like romantic partner, who is fun and outgoing, talkative, and ready to have adventures. Para sa mga marelasyon sa buhay mga kasawa, masaya at stability o stable ang inyong relasyon. This is new beginning and abundance. May regalo ang universe sa iyo sa mga single dyan. Lahat naman po kayo. So sa mga single dyan, may parating na love or romance. Para sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, level up to project, mabili ng property. May ilang couple din naman na kontento na sa inyong pagmamahalan. Okay, so may magiging partner ka na financial stable at sobrang generous. Na na-reach na niya yung financial maturity. Same pa rin yung lumabas dito eh. Pero most likely, may air signs, oo. Pero mas lumabas yung energy dito, yung paulit-ulit, si Earth signs. Taurus, Virgo, and Capricorn. And sa mga single,
Same pa rin yung sinasabi dito, project. Gusto nyo munang magtayo ng bahay, bumili ng property, kung ano man tong project na ito, bago pumasok sa relasyon. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.